Kuya Allen, di ba? Parang lahat nagtataasan, lahat alam niyo yun, parang mabigat, pero 'di ba, hindi nga daw doon nakapokus ang hindi daw doon nakapokus yung victory, kundi doon sa doon sa victory na kayang ibigay ng Lord sa atin. And sa hapong ito, syempre, pag-aaralan natin, ayun nga, tama, pag-aaralan natin, para kasing nasa lang parang nasa school. Ayan. So, ayan. So, ang tatalakayin kasi natin ngayon is ah English na lang. So, ang title ko kasi dito is He is in Control, which is si God to. Amen. So, habang wala pa akong tagapagsalita, magkikwento muna ako. Sige. Siyempre, hintayin natin si Thea. Ayan. Okay lang, okay lang. Tayo naman yung magpapaintay ngayon. Ayan. So, sige ba, bago yon. Meron akong siguro, hindi nyo naman kailangang sagutin. Parang may echo. Hindi nyo naman to kailangan sagutin. Pero, isa-isip nyo, what if, syempre lahat naman tayo dito, siguro tinawag ni Lord, di ba? Pero ano yung magiging response mo pag tinawag ka ni Lord? Amen? So, parang pag sinabi, Ate Rose, halika. Bakit ganun yung boses parang nakakatakot? Ayan, yung pagtawag ng halika may echo. Yes, ayan. So, di ba? So, ano yung magiging response mo once na tinawag ka ni Lord? Di ba? Nandun ba yung takot mo? Hala, hindi pa ako ready. Wag mo na akong tawagin, Lord. Wait lang kasi nag-aaral pa ako. Wait lang kasi marami akong problema. Tsaka na, Lord. Ayan. So, meron ka bang worries na, hala, tinawag ako ni Lord. Kaya ko ba to? Ayan. Paano pag pinakanta ako sa harap? Kakaya ba? Sintonado ako. Ayan. Paano pag pinasayaw ako, yung dalawang pa ako is kaliwa. Ayan. So, paano, ay, tawan-tawa yan. So, ayan. So, paano kapag sinabi ng Lord, i-share mo yung salita ko. Lord, natatakot ako kasi hindi ako marunong magsalita. Hindi ko kaya kasi mahiyain ako eh. Ayun, 'di ba? So, 'di ba, ang dami nating pwedeng i-response sa Lord, or tayo ba yung kapag tinawag ng Lord, sinabi sa "Oh, Mickey, halika, sumunod ka sa akin." Ayan. So, ikaw ba yung magsasabi na, "Sige Lord, tara, saan tayo? Kape?" Joke lang. Ayan. So, yung ganun ba na parang sunod ka kaagad kay Lord kapag ka tinawag ka niya? Ayan. So, dito kasi sa Marcos chapter 4 verse 35 hanggang 41, kwento kasi to, pero pwede po bang pakibasa? 35 po? Apo. Ano pong verse po? Sabi dito, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. Maiba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihang ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro,
Baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil, at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klasing tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Amen. Ayan. So, 'di ba? Naglayag sila papunta doon sa kabilang lawa. Ayan. And along the way doon, nagkaroon ng problema. Amen. Nagkaroon ng bagyo. Amen. So, syempre parang, hala, may bagyo. Tapos, di ba, maano na yung bangka nyo napupuno na. Ano yung unang-una mong magiging ano doon? Syempre matatakot ka. Malulunod ka na. Amen? Pero di ba, sabi doon sa verse 38, Guro, baliwala ba kami sa inyo kung kami mapahamak? Amen? Di ba? Doon sa kwento na yon, nasa isang boat ka. Isipin mo, nasa isang boat ka, kasama mo si Jesus. And everywhere naman, kasama naman talaga natin si Jesus. Si Jesus. Ayan, di ba? Kasama natin si Jesus that time, di ba? And dumating yung bagyo, dumating yung mga problema, dumating yung mga struggles mo sa buhay, dumating yung sunod-sunod na kamalasan, ayan. Then again, ano yung magiging response mo doon? Magtitiwala ka pa rin ba sa Lord? Kasi nandun na siya Nandun siya sa boat that time, di ba? Kasama mo siya. Pero nag-aalala ka. Di ba? Natakot ka na baka lumubog kayo. Amen? Na mapahamak kayo. Pero nandun ang Diyos sa tabi nyo. Amen? So, ayan. So, mananatili ka pa rin bang magtitiwala ka sa Diyos kahit maraming problema, nakaramdam ka ng takot, ng pangamba? Kasi di ba parang as a person, hindi naman mawawala sa atin yung mangangamba tayo, matatakot tayo, di ba? Kasi nandito pa rin tayo sa flesh, di ba? Ayan. Pero alam nyo ba na merong dalawang klase ng takot na tinutukoy? Ayan. So, yung isa, ayan. So, ito yung unang takot. Ayan. Yung takot sa akin si Flores. Di joke lang. Ayan. Ito yung unang takot. Ito yung unang takot. Sabi sa Kawikaan, chapter 1, verse 7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Amen, di ba? So, hindi naman pala masama yung matakot. Depende na lang kung ano yung takot na meron ka. Amen? So, marami kasi sa atin, takot tayong mawalan. Tama? Takot tayo na kapag dumating na yung problema, paano na ako? Diba? Paano kapag nawalan na ako ng trabaho? Wala na akong sahod? Wala na akong dami kong bayarin? Diba? Paano kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay? Siyempre, dadating yung mga point na ganon, diba? And marami tayong kinakatakutan, pero yung takot na sa Lord dapat, yun yung nararamdaman natin diba? Kasi may pag-ibig dun Bakit ka ba natatakot sa Lord? Kasi mahal mo siya. Diba? Ayan. So, yung iba naman ganito, takot sa ayun nga, takot sa kamatayan. Sabi yun sa Matthew chapter 10, verse 28. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan,
ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Amen. Ayan. So, nararamdaman pa rin ba natin sa ngayon yung takot sa Diyos or yung takot na mawalan ka? Ano ba yung takot na nararamdaman mo ngayon? 'Di ba? Kasi mas mahalaga na meron kang takot sa Diyos kaysa matakot ka na mawalan ka dito sa mundong ito. Panandalian lang kasi yung panandalian lang tayo dito sa mundo. Amen. Huwag nating masyadong pagpokosan yung mga bagay na nandito. Amen. Siguro sa ngayon, mayaman ka, may pera ka, may trabaho ka, pero sa dulo ba nun, saan ba mapupunta lahat ng yon? Madadala mo ba yon sa kabila? Di ba hindi naman? Ayan. So, mas unahin natin yung para sa Lord. Amen. Magtiwala ka kasi wala namang imposible sa Lord. Ayan. Dumating man yung maraming problema, kasi sa amin, sa family namin, nakikita ko naman yung mama ko na ko sa kanya na yung parang maraming problema. Tapos, madalas kasi nirarant niya yun eh. Gano'n naman talaga siguro yung mga mami. Ayan, irarant niya yun na walang ganito, walang ganyan, di ba? Pero, alam niyo yun, dati kasi nasa isip ko, bakit ganun? Nagsisimba naman si mama, bakit parang takot siya? Takot siya dun sa mga ganto, ganyan-ganyan. Siguro, iba pala yung akala ko kasi dati, isa lang yung takot eh. Yun na yung takot na parang mawawalan ka, di ba? Like parang, pag nagka-problema ka, nakakatakot. Yung ganon. Ayan. So dumating sa na parang na-realize ko lang na, kasi sinasabi niya, si Lord naman bahala dyan. Ayan. So, magkaibang takot pala yung yung iniisip ko sa iniisip ng mama ko. Amen. At ayun nga, yung points number 1 ko, di ba matatapos na agad tayo? Yung points number 1 ko is, ipagkatiwala natin sa Lord. Amen. Magtiwala ka. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, manalig ka na may Diyos. Amen. Hindi naman porket dumadating yung mga problema sa atin, hindi naman porket nawalan ka, wala na ang Diyos, wala siyang pake sa'yo. Amen. Ayan. So, yung number 2, bilis. Ayan. Yung number 2, ito yung points ko, na every time na nagkakaroon tayo ng struggles, may reason yan. May reason kung bakit ka nakakaramdam ng ganyan, di ba? And even si Joseph, di ba? Ayun yung parang masyadong yung life ni Joseph. Ayan. So, nung naghahanap-hanap ako ng kaninong stories ba yung yung parang related dito. Ayan. So, laging si Joseph yung pumapasok. Amen. And, di ba, si Joseph, alam niyo naman yung kwento niya na di ba, pinagkaisahan siya ng mga mahal niya sa buhay, binenta siya, napunta siya sa kung saan-saan, nakulong siya, tapos tinukso siya. Ayan, pero di ba, lahat ng mga pinagdaanan niya na yon, may reason kung bakit siya napunta sa Egypt. Amen. Pinapunta ba siya doon ng Lord para maging masagana siya? Hindi ba't pinapunta siya ng Lord doon para ma-save yung mga kapatid niya? Kasi magkakaroon ng tagutom eh. Di ba? Kailangan mapunta siya doon sa sitwasyon na yon para matulungan niya yung iba. Amen. And sabi sa Genesis chapter 50 verse 20, nakaramdam din ng ganito. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan,
At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Amen. So, ginawa ng Diyos yon hindi para lang isave si Joseph. 'Di ba? Ginawa niya yon para sa marami. Amen. So, every time na nag-struggles tayo, every time na parang naisip mo, Lord, bakit ganito? Ang bait-bait ko naman na tao. Bakit ako lang yung parang dumaranas ng ganito? Bakit kung kailan ako sumunod sa'yo, bakit sunod-sunod naman yung problema, Lord? Pwede bang isa-isa lang? Ayan. So, di ba parang as a Christian, dapat hindi na bago sa'yo yun eh. Kasi hindi naman porket sumunod ka sa Lord is parang smooth na yung magiging daan mo. Amen? So, dadaan ka pa rin sa rough road. Syempre, maraming butas sa kalsada eh. Di ba? Diyan nga lang pababa sa pantok, ang dami ng struggles eh. Ayan. struggle is real. Ayan. So, so di ba, parang dadaan ka muna sa moon bago ka makababa dun sa pantok, dun sa pupuntahan mo. Pero di ba pag nakapunta ka naman doon, yehey, nalagpasan mo yung yung struggles na yon, di ba? Kasi kahit sa amin, yun nga yung nagdaang accident sa amin, di ba? Sobrang hirap talaga nung pinagdaanan na yon. Ang dami kong iyak na ginawa doon. Kasi biruin mo, sa darangan pa kasi kami nakatira noon, di ba? Tapos ang bahay namin nasa tuktok, nasa 3rd floor. Hindi ako makalakad. Kailangan kong umakyat sa itaas. Di ba? So, dalawa kasi yung saklay ko noon. Tapos sabi ko, yung nandun pa lang ako sa kasi may papasok pa yun eh, mula kalsada. Papasok ka pa dun sa sa iskinita. So, medyo malayo-layo din. Tapos, pagdating mo dun, aakyat ka pa sa taas. Tapos, pagdating ko dun sa may, sa hagdan na ako. Parang maiiyak na ako. Naiiyak tuloy ako ngayon pag naalala ko. Parang naiiyak ako nun. Kasi, sabi ko, nahirapan na ako. Paano ko dadalhin yung saklay? 'Di ba, pataas. Na parang hindi ako makakaabala ng ibang tao. 'Yon. Kasi ayoko nang gano'n, yung parang may gagawin ka pero yung kunyari may ginagawa ka pero may hingin ako sa iyong pabor pero makakaabala yun sa'yo. Ayoko nung ganon. Mas gusto ko na parang, independent woman. Char. Ayan. So, yung parang kung kaya ko, pag kaya ko, gusto ko, ako na yung gagawa. Ayan. So, sabi ko, ang taas ang taas. Alam niyo yung ginagawa ko? Sinasabit ko dito sa balikat ko yung isang yung tawag doon? Yung saklay. Tapos, yung isa, ipantutukod ko siya para lang makatalon yung isa kong paa. Tapos, ang sakit talaga sa ganito. Every time na uuwi ako, ganon. Tapos, dumating nga yun sa point na inaiyak na ako, ganon. Tapos, yun, si Arnold, ko na din siya, tapos umiyak siya. And, basta hindi, yung parang nagkaroon lang kami ng talk, gano'n. Tapos, ayun nga. Tapos yun, tapos naawa na din ako sa kanya that time. Kasi nga, gigising kami ng maaga kasi sira yung motor nun eh. Kailangan namin mag-commute para pumasok. So, sira yung motor. Bababa siya ng maaga, lalakarin niya mula pantok hanggang sa amin sa darangan. Sakyat pa siya, ganun. Kawawa naman. Yun. Yun. Tapos siguro, one month din ata kaming ganun. Siyempre nakakapagod, di ba? Pero sa ngayon, pagka parang naaalala, yung parang naaalala ko, wala na. Di ba, parang minsan matatawa ka na lang pagka naalala mo, na-aksidente kami, ganyan. Pero syempre kasi, di ba, masaya ka kasi buhay ka eh. Di ba? May dapat kang ikatuwa, may joy dapat, di ba? Kasi dun sa aksidente ngon, maraming pwede mangyari, di ba? Pwede kaming
pwede kaming masawi that time. Pero hindi hinayaan ng Lord, di ba? Bakit? May reason. Kasi kung nawala kami that time, hindi ako makapagturo ngayon. O, di ba? Ayan. Ayan. So, ayan. So, isa pang example is yung life ni Jesus. Amen. Ayan na sinabi dun sa John chapter 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen, di ba? Even si Lord, hindi niya sinabi na pag sumunod ka sa akin, smooth na yung daan mo. Amen? So, sinabi niya, daranas ka ng paghihirap, pero tatagan mo. Bakit? Kasi kasama mo si Lord. Diba? Ba't panghihinaan ka ng loob kung alam mo at may pinanghuhugutan ka ng lakas ng loob? Amen? Diba? Yung mga lalaki nga, sinasabi ni hindi, naririnig ko lang yon. Yung sinabi, hindi, yung ano lang, sinasabi lang nila na yung sinasabi nila sa mga jowa-jowa nila na ikaw yung kalakasan ko. Ayan, di ba? Hindi naman porket sinabi cheater agad, ano ba yan? Ayan. So, di ba, sinasabi nila, ikaw yung kalakasan ko, ikaw yung nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Yan, di ba? Ayan. Ayan, di ba? So, ayun, so, di ba? So, bakit ka panghinaan ng loob kung alam mo na nandyan si Lord? Alam ko, ipoprovide niya yung pangangailangan ko. Nandyan si Lord kasi alam ko, hindi niya ako gugutumin. Si Elijah nga, di niya ginutom eh. Ako pa, di ba? Ayan. So, di ba, even sabi naman dun sa, di ko sure kung ano siyang book, pero yung sinabi na wala namang anak ng Diyos na pinabayaan niya. Amen. So, hindi ka papabayaan ng Lord. Amen. Dito sa mundo natin, sometimes, makakaramdam talaga tayo ng brokenness, mawawala siya, makakaramdam ka ng sakit, di ba? May struggles, ayan. Pero, di ba, pag-isipan natin, si Lord, na-overcome na niya yun. Atitin, kasi si Lord naman yun, hindi naman ako si Lord. Diba? Pero si Lord, kasama mo siya. Diba? So, kung na-overcome ni Lord yun, and that time, si Lord, nasa flesh siya. Diba? Ang katawan niya, nagkakasugat din, nasasaktan din siya. Diba? Nagagalit nga siya. Ayan. So, kung na-overcome ni Lord yun, kaya mo rin siyang ma-overcome. Kasi ang Diyos ay kasama mo. Amen? Ayan. So, sabi dun sa Matthew chapter 7, verse 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Hanggang 14 po. 14. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Amen. So, hindi madali, maraming kailangang bitawan. Paano pag siya yung binitawan? Ayan, marami kang isa-sacrifice. Amen. Diba? Sa pagsunod mo sa Lord, marami ka naman talagang maisa-sacrifice eh. Diba? Katulad na lang nung dapat
3:00, nandito na tayo sa church. Kailangan mong isakripisyo yung ibang bagay para makapunta tayo ng maaga sa church. Di ba? Ayan. Worth it ba na maging 3:00 yun? Ayan. Siyempre. Ayan. Kasi, bakit? Kung sige nga, tayo, kung makikipag-date ka sa isang babae, or kunyari magde-date kayo, ang usapan nyo 3:00, sharp. Anong oras ka dadating? Diba? For sure, mas maaga yun, kasi date yun eh. Diba? Ang pinapoint ko lang dito is, yung natin, yung commitment natin sa Lord, hindi naman, yung hindi natin to ginagawa para lang banding-banding tayo dito, di ba? Ginagawa kasi natin to para kay Lord. And maraming sacrifice talaga tayong pagdadaanan. Kailangan natin ng maraming disiplina, di ba? Pero, ma-overcome naman natin to, syempre. Kasi kasama nga natin ang Panginoon. Amen? Ayan. So, sabi doon sa Pilipos chapter 1, verse 29, yan. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Amen. Ayan. So, hindi lamang daw yung manalig sa Kanya, kundi magtiis din. Amen. Hindi lang yung parang meron tayong, may faith ako. Hindi lang siya yung may faith, ako din. Ayan. Hindi lang ganon. Kailangan mo rin kasing magtiis. Amen. Parang sa atin kasi, mas okay pa yung pagtitiis sa sermon kaysa yung pagtitiis na pumunta ng maaga. Ayan, di ba? Disiplinahin natin yung sarili natin kasi hindi ko to sinasabi dahil parang, lagi na lang kayong late. Kasi magagamit nyo siya sa hindi kayo habang buhay estudyante. Pag nagtrabaho kayo, meron kayong time in, time out. Kapag na-late ka, bawas sa sahod mo yun. Diba? Ayan. So, matuto tayong i-manage yung time natin. Alam ko na marami tayong ginagawa sa labas. Amen. Pero isang araw lang yung hinihingi. Isang araw lang yung nandito tayo sa church, di ba? Sabi, yung parang sa akin kasi, personal, ayoko nang nalilate. Hindi ko talaga yung nalilate. Naiinis ako kapag nalilate ako. Oo. Hindi, sa totoo lang, di ba? Hindi sa parang sobrang mahal na mahal ko yung company ko, di ba? Pero kasi record mo yun eh. Record mo yun na ayoko kasing nag-iintay yung ibang tao kasi alam kong mahalaga yung oras nila eh. Di ba? Ako pa special? Di ba? Special lang oras ng bawat isa na nandito. Kaya gamitin natin yung oras na meron tayo. Amen? Ayan. So, special ang time ng bawat isa dito. Kaya, pahalagahan natin yung time ng bawat isa. Ayan. So, nandito na tayo sa pangatlo. Ayan. Yung pangatlong point is, we must know that God is in control. Hindi ikaw ang may control ng buhay mo. Amen? Atitin, buhay ko to. Amen? Pero, ang Lord ang nagbibigay sa atin ng buhay. Amen? Minsan, meron tayong mga yung parang gusto ko, ganito yung mangyayari sa akin kinabukasan. Tapos sa isang araw, ganito. Ayan, yung parang ready ka na, alam mo na kung ano yung mga mangyayari sa buhay mo. Then suddenly, parang
Ala, bakit parang biglang may nabago? Nakakainis naman. Hindi ganito yung nakaplano sa buhay ko dapat eh. Parang iba, hindi ganyan. Saan ba nagkamali? Ayan. Ayan. Pero, ayan, di ba? Ayun nga. Pero ang Diyos, di ba, mabuti siya. Amen. Hindi man katulad ng sinabi ko kanina, dun sa life ni Joseph, di ba? Hindi niya kontrolado yung buhay niya. Di ba? Nilagay siya doon. Eh, paano kung ikaw yung nilagay ni Lord doon sa mga pinagdaanan ni Joseph? Parang may isip mo ba na, pinaparusahan ba ako ng Diyos? Bakit niya ako dinala dito? Di ba? Di ba pwedeng mahalin na lang ako ng pamilya ko? Dito na lang ako sa kanila, tas mabuhay na lang kami ng masaya. Ganyan. 'Di ba? Pero sabi nga, 'di ba? Ano yung sabi doon? Masama ang ginawa nila sa akin. Pero subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa ikabubuti at dahil doon marami kang naligtas. Amen. Hayaan mong si Lord ang mag-control sa buhay mo. Amen. Si Jonah, 'di ba? Sabi niya, di ako pupunta doon kasi masama yun eh. Masamang tao yon, dito na lang ako sa kabila. Pero anong ginawa ng Lord? Di ba? Pinakain siya sa isda. Amen. Kinain siya ng isda. Hindi na si Jonah ang kumakain ng isda. Ang isda na ang kumakain kay Jonah. Ayan. So ayun. So, di ba? Even na takbuhan mo yung pagkakatawag sa'yo ng Lord, ibabalik at ibabalik ka pa rin niya. I-align ka pa rin niya kung saan ka dapat pumunta. Amen. Ayan. So, meron ako narinig yung let go and let God. Diba? Hayaan mong ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Ayan. Hayaan mong ang Diyos ang mamoblema sa problema mo. Ano bang problema mo ngayon? Pera, di ba? Trabaho, pamilya mo. Marami kang pinoproblema ngayon. Yung pagtaas ng gas. Kaya mo bang kontrolin ang pagtaas ng gas? Hindi. Kaya mo bang kontrolin yung pamilya mo? Hindi ka dapat ganyan. Dapat ganto ka. Pag ginawa mo yun, pag kinontrol mo ang pamilya mo, mag-aaway kayo. Amen? Problema mo, pera, dun, magtrabaho ka. Ayan, pag-pray mo, di ba? Minsan hindi naman talaga, alam mo yon, pag dumating ka sa point na wala ka, doon mo minsan nare-realize kung ano yung mga mabubuting ginawa sa'yo ng Lord eh. Kung kailan ka nawalan. Kasi hindi mo maiisip yung mga bagay na ibinibigay sa'yo ng Lord kapag meron ka. Bakit? Kasi nabibili mo yung gusto mo, nakakapunta ka kung saan-saan, di ba? Nai-spend mo yung money mo nang wala kang pinoproblema, di ba? Pero tingnan mo, kapag wala ka, buti naman ng Lord kasi kahit wala akong trabaho, wala akong pera, may kinakain pa rin ako sa araw-araw. Meron nga ako nabasang memes. Sabi nila, bakit, memes to sabi nila, bakit daw yung mga addict, yung kapag gusto daw nilang, parang kunyari gusto nilang mag-inom, nagagawan daw nila ng paraan. Nagkakaroon sila ng pera. Pero bakit kapag ka daw yung yung tayo mismo, yung normal naman, maayos naman, may trabaho naman, bakit kapag yung parang gusto mo naman, hindi mo magawa ng paraan, ang dami mong dahilan. Diba? So, sabi ng Lord, ibigay mo sa akin yung pamatok mo. Diba? Bakit ba minsan ayaw mong ibigay kay Lord yung pamatok mo? Mas gusto mo pang problemahin. 'Di ba? Sabi ng Lord, magaan yung pamatok ko. Nakikipag-exchange na nga sa atin si Lord eh. 'Di ba?
Pero bakit ayaw mong makipagpalitan sa Lord? Minsan, hindi, kaya ko pa to. Magagawan ko pa to ng solusyon. Ayan. Sa atin, huwag nating pasanin yung mga bagay na hindi mo kayang pasanin. Amen. Ipagkatiwala mo sa Lord. Let go and let God. Di ba? Hayaan mong ang Diyos ang kumontrol sa buhay mo. Amen. At, ang bilis. At sa ating pagtatapos. Ayan. At sa ating pagtatapos, sa Isaiah chapter 43 verse 2. Isaiah 43. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Amen. Bakit? Dahil, kinanta natin yan kanina, dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Ayan. So, di ba, si Moises, di ba, pinabayaan ba siya ng Lord? Di ba, patakas na sila noon? Anong ginawa ng Lord? Hinati ang dagat para di sila malunod. Hindi, joke lang. Para makatawid sila doon sa kabila, syempre. Ayan, di ba? So, yung tatlong magkakaibigan, yung kaibigan ni Daniel, di ba? Sabi nila, di ba nilagay sila doon sa hurno ba yon? Yung hurno? Yun basta yung umaapoy, yung siguro oven yung tawag ngayon doon. Parang oven siya. Di ba nandun, yung tatlong kaibigan ni Daniel, at may isa pa silang kasama doon. Kasi nga, kasama nila si Lord. Amen. So, ayun lang. Sana tayo, yung parang mag-reflect tayo sa bawat isa sa atin na yun sa message ngayon, mag-reflect tayo. Si Lord pa ba yung kumokontrol ng buhay ko? Or ako na yung may hawak ng manibela? Ayan. So, hindi na bit yung hawak manibela ni. Ayan. So, ayun lang po. Pastor, okay na. Amen. Huwag tayo matakot. Kontrolado ng Diyos ang lahat. Sa Matthew chapter 10, sabi ng Panginoon sa mga disipulo niya, paghahayo sila, huwag sila magdadala ng anumang parang security, yung para i-secure yung kanilang needs para sa kanilang sarili habang sila habang ginagawa nila yung kalooban ng Lord. Di ba ganon? Minsan tayo parang, teka muna, tsaka na ako maglingkod kay Lord pagka may budget na ako. O kaya kapag stable na ako. Parang ganon. Parang ang dami nating mini-make sure sa life natin. Kasi natatakot tayo. Baka nga naman habang tayo ay nagsiserve kay Lord, maubos yung budget natin. O kaya maubos yung mga inaasahan natin. Pero sa Lord, hindi problema yun eh. Amen. Kami decades na rin kami naglilingkod sa Lord. Sabi ko nga, hindi naman kami tatagal kung ang Lord ay kung hindi siya tawag doon, kung hindi siya nagpo-provide si Lord eh. Kaya sabi ng Biblia sa Hebrew chapter 13 verse 5, sa Hebrew chapter 13 verse 5. Yan, ito alam na alam ng karamihan to eh. Yun lang. Huwag kayong magmukhang pera Aray ko. at masiyahan na sa anumang nasa inyo.
sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ayun, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos eh. Yung kwento kanina, yung tatlo, no? Si Meshach, Shadrach at Abednego. Di ba? Nung dinala sila doon sa mainit, no? Paano kaya yun, no? Sabi nila ang hot. Tapos sabi ng angel, sorry. Sorry. Kasalanan ng anghel, ang hot kasi niya. Di ba? Literal, nandun sila sa apoy, pero hindi sila nasunog. Di ba? Tapos, ano pa ba yung umaapoy pero hindi nasunog? Di ba yung burning bush? Umaapoy yun pero hindi nasunog. Yung puno na biglang nagliyab, nandun si Moises. Napukaw ngayon yung ni Moises. Ano kaya yun, Ika? Umaapoy yung puno pero hindi natutupok. Buhay pa rin yung puno. Tapos yun, mula doon nagsalita ang Diyos. Tama? So talagang possible siya. Tama? So ganun din naman, may napunta sa tubig pero hindi nalunod. Sino yon? Sino yung napunta sa tubig pero hindi nalunod? Si Brent? Sino? Ha? Si Peter? Hindi naman siya inano kagad siya, kinuha kagad siya. Ha? Si Jonah. Talagang, 3 araw nga siya ron eh. Diba? Kinain siya nung, Pambira. Kinain siya nung malaking isda. Sabi ko kay Chuchi kanina, Chay, si Jonah kinain ng isda. 3 araw siya, tapos pag luwa sa kanya, amoy siya, hulaan mo. Amoy baboy. Tapos, sino pa? Yung napunta sa tubig pero hindi nalunod. Meron pa eh. Wala na? Ha? Yung tumawid. O yung Moises, yung Israelita, di ba? Tumawid sila, nahati yung dagat. O. Tapos meron pa. Yung grupo nila Joshua, tumawid sa dagat. Tapos meron pa. Si Elias, hinampas yung tubig. Yung ilog Jordan din yun. So nahati yun, nakatawid siya. Ganon din yung ginawa ni Eliseo. Hinampas nila yung tubig. Pero syempre, sa utos ng Diyos. So meaning, very possible talaga na mangyari yung sinasabi ng Biblia. Kaya yung talata na yon sa Isaiah, hindi yung kalokohan talata. Sinulat yon dahil talagang nangyari yun. Bago yun sinulat, yun ay talagang nangyayari. Tingnan nyo yung araw, di ba? Ilang bilyong taon ng sunog. Di ba? Hanggang ngayon, nandyan pa rin. Tama. So, ganon. Pero, alam nyo, pagka may mga nalalaman tayong ganyan, wag nyong iliteral masyado na sa pananampalataya. Sabi ng iba, hindi, anak ako ng Diyos eh. Kapag pumunta ako sa tubig, hindi ako malulunod. Di ba merong gumawa nun? Kasi may nakasulat sa Mark chapter 16. Alam nyo kasi, may mga tao na nagdagdag ng information sa Bible. Especially sa Marcos chapter 16 na hindi naman siya original na nandun. Pero dinagdag nila. At ang isa sa mga nakasulat doon, kahit tuklawin man siya ng ahas, hindi siya, ano yung sabi niya? Si Pablo nga, tinuka ng ahas eh. Diba? Sige, patuka ngayon. Ewan ko, doon sa King Cobra. Ha? Tinitingnan ko lang ko talaga. Tinuklaw. Diba? Hindi naman ibig sabihin, ililiteral mo dahil anak ka ng Diyos. Hindi ganon. Diba? Ay, may mga senaryo talaga sa buhay natin na
na pagka natakot ka, hindi mo makikita ang posible pala. Kagaya nung may tao nakaranas na napunta sa tubig, pero hindi sila nalunod. May mga tao na napunta sa apoy, pero hindi sila nasunog. Pero tanungin mo sila, pumunta ba silang kusa doon? Hindi. Ayun lang yung dapat makita natin doon eh. Kung pupunta sila doon, inutusan silang pumunta, baka di rin sila pupunta eh. Yung isa, hilita nga, nag-hesitate eh. Di naman sila di ba lumusong hanggat hindi nahati. Hinintay mo na mahati bago sila tumawid. Eh, natatakot sila, malulunod sila eh. O ginawa ng Diyos, hinati. Amen? So, ganun sa buhay natin. Kaya nga, yung mga yun ay lesson sa atin para kapag ka tayo, nakita natin yung ating calling sa Lord, huwag tayo matakot na gawin yung calling natin. Tama? So sabi ni Ate Tintin kanina, talagang ang paglilingkod sa Lord, meron talagang sacrifice yan eh. Di ba? Eh, kung yan yung kabayaran ng paglilingkod natin sa Lord, tanggapin natin. Kasi bahagi naman talaga yan ng pagkatawag sa atin. Eh. Yung tayo ay maghirap, tayo ay mag-suffer for the sake of Christ. Okay? So, tanggapin natin yan. At huwag natin katakutan ang maglingkod sa Diyos. Amen? So, sige po, tayo ay tumayo. Kaya pala di ko makita yung oras dahil dito. Liwanag, kaya parang ang dilim.